Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, November 24, 2023. So maganda ulit yung galaw ng market natin ha. So puro big caps yung nakikita natin na maganda po yung galawan dito sa market natin as of this time. Kasi nagtitrend yung yung pinaka main na index natin. So nag-close tayo, positive 0.37%, tapos 6,269. Ayan, so magre-retest na tayo dito sa MA 100, which is around 6,300 ng index. Pero meron tayong net foreign selling na 123 million sa market. Wala kasi tayong trading ng ng Monday. Ayan. So yung mga hindi pa nakakaalam, so medyo long weekends na naman kasi yung dalawan po natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. Pasadaan na lang natin kasi medyo matablay pa din ng konti kahit pa paano yung galaw ng market. Sabi natin is wala tayong masyadong makita na medyo malalakas yung pitikan as of today. So ito po yung nauna sa listahan natin. Laging nasa unahan pong si dito natin. So nag-up siya ngayon. So second day, di ba, na nag-bounce 1.27%. So nag-try na siyang magkaroon ng bottom doon sa bounce niya kahapon naman. So meron tayong net foreign selling sa kanya na 1.31 million. Ayan. Converge, wala tayong news na nakita sa kanya. Pinag-usapan siguro kasi medyo malakas pa rin po yung net foreign selling. So meron siyang negative 0.12% na loss for today, maliit lang naman. Pero yun nga, meron siyang 10.9 million net foreign sale. So ayaw tigilan ng foreigner sa paglabas itong si Converge natin. Kaya medyo yung price niya nasa ilalim. So meron bang mga rebalancing tayo na parating? Meron yata tayong parating ngayong December. So hopefully hindi matanggal yung mga mababa yung price na blue chips naman natin. Okay? So pangatlo dito sa trending stocks natin, hindi pa rin nawawala itong si SPNEC sa usapan. So ngayon medyo malinaw na, di ba? So marami tayong nabasa na news na yung pinagbigyan nga ng donation ng shares nitong si SPNEC natin, fake not fully paid yon na dinonate niya is sa kanyang sa founding company ng kanyang mami, si Ma'am Shi. Ayan. So anyway, sila bahala mag-usap dyan kung ano gusto nilang gawin. Pero sa atin, syempre, implication sa regular retailers or traders na nag-observe sa market, parang hindi maganda kasi hindi pa nga kumikita yung company tapos magdo-donate siya, di ba? Ang laki din ng dinonate niya. So siguro walang gustong bumili sa mga shares niya kasi kung meron talaga noon pa, gusto niyang mabuksan ulit yung kanyang stocks. Kailangan niya kasi yung 6% na yun para umabot siya ng 20% na public float. So yun lang siguro yung way niya para ma-fill in niya yung 20% na public float, pero not so good yun. Based lang sa mga nababasa natin na mga news naman sa kanya. Okay? Tapos yung dalawang Ayala stocks natin, si Ali, so medyo malapit na mag-breakout siguro to. Nag-up siya ng 1.01%, tapos ang good news sa kanya, meron siyang 45 million na 45.82 million net foreign buying. So inaantay na lang natin. Hopefully matuloy yung breakout ni Ali. Si AC, so up din siya for today, 0.69%. So maliit lang naman pero ganda kasi tingnan ng chart niya, di ba? So medyo nagbe-breakout talaga yung kanyang price. Meron din siyang, ayan, malakas din siya, 62 million na net foreign buy dito sa market na rin. Tapos lastly dito sa trending stock, si Fruit. Ano nangyari dito? Nagde-drop pa rin siya, oh. So after nung malaking drop niya na malaking kandila, biglang takbuhan, no? Tapos pa-drop pa rin ngayon, negative 3.77%. Pero meron na siyang 306,000 na net foreign buy sa closing natin dito sa market. Ayan. Hindi ko rin mahanap kung ano yung pinaka weakness nitong si Fruit natin kasi with regards sa earnings niya, maganda naman siya. Yung third quarter yata niya is up siya na 62%. Okay? So tingnan natin yung mga stocks natin yan. So disclaimer pa rin guys sa mga nanonood po dito sa channel natin. As usual, yung ating video is for education purposes. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron pong risk na involved. Due diligence na lang po sa mga stocks na binibili mo naman. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka palagi dito sa trending stocks review or kung sa mo join ka sa trading group naman natin. Meron tayong membership button dito, yung join na nakalagay naman sa kanya. Okay? So check mo na lang po yung ating daily uploaded videos, company reviews, sample trades, yung mga basic indicators. So aral na lang ulit tayo kasi weekends na naman. Tapos yung fundamentals, risk management natin dito sa mga stocks, and then
yung mga studies na ginawa natin last time sa Philippine market. Okay? So follow mo din ako dito sa ating Palami Trader Crypto ko to. Lakas ng sipa ngayon ni biglang short squeeze kaya to. Nag-bounce bigla yung ating cryptos. Ayan. So wala pa rin naman tayong upload dyan. So follow mo na lang po ako dyan. Tapos sa social media, dito sa Facebook account para updated ka sa mga posts natin or dito po sa ating Facebook page. Ayan, check mo na po yung mga posts natin dyan. Bodega Pick sa articles natin sa local market, dito sa US market at saka dito sa crypto. Tapos sa money earners, yung mga side hustles po natin. So check mo na lang po yung mga posts natin na nilagay dyan. So tignan natin yung summary ng market natin ngayon. Dito muna tayo sa summary niya. So nag-close yung index natin, green siya, 0.37%. Actually, magandang yan pangitain dito sa market natin kasi although yung mga small caps, sabihin natin, medyo battered sila ngayon, yung mga big caps, unti-unti na nagre-recover naman yung kanilang mga price action natin. So based sa summary natin, 123 million net foreign buy. Pero parang pa rin matamlay pa rin talaga yung market kasi tingnan mo, yung turnover value natin is 2.68 billion. Ano kaya inaantay ng foreigners natin dito? So panalo si property, makiat yata si Ali at saka si SMPH natin. So nag-up siya ng 1%. At saka si services sector, si ICT ba to? Nag-up siya ng 0.64%. Ayan. So ito yung mga binenta muna ng mga foreigners. Dami BPI, China Bank, Metrobank, ASEAN, Alter AP, CNPF, Green, AGI, Costco, DMC. Yung mga REITs natin, A-REITs, CREIT, Globe, Converge, at saka si dito natin. Ayan. Tapos sa mga binili, BDO, PSB, Mer, Fruit, AC, Ali, Tel, ICT, at saka si Bloom Plus. Si Plus, ang ganda ulit ng price action niya. So ito na po yung confirmation. Solar Philippines, yung news natin kay SPNC, donated additional shares of its listed subsidiary to Asia Pacific Institute for Green Development to comply with the stock exchange minimum public ownership. So, pwede pa lang gawin ng ng mga companies natin, di ba? Pero paano naman kung related sa iyo yung company na yun, di ba? So, lalo na ang sabi sa mga balita, ang head nitong Asia o founder ng Asia Pacific Institute si Ma'am Ligarda, 'di ba? So anyway, meron bang Meron bang parang hindi ethical, 'di ba? So yun lang naman yung personal understanding natin sa kanya. Hopefully maklarify ng Philippine Stock Exchange kasi wala tayong nababasa ng mga news galing naman sa kanila. Although siguro legal naman siya kasi pinayagan naman siya, di ba? So yung comment lang bakit ganun yung ginawa po nila which is since ang daming nagtitrending siya, ibig sabihin maraming hindi maganda na nakikita dun sa nangyari na donation, di ba? Hindi pa nga kumikita, di ba? Yun na lang eh. Hindi pa nga siya kumikita, do-donate na siya, di ba? Ayan. AAB, through Aboitiz Data Innovation is planning to integrate artificial intelligence. Cryptos nag-touch sa 38K kanina. Ayan, so congrats doon sa mga nag-hold ng ating Bitcoins. SEC clears PSC talks to raise its stake in PDS group from 21% to 100%. So, PSC ito, no? Yan. SPNC processes compliance to MPO. So, ito yung agreement. So, laki niyan, di ba? Kasi 550 million shares. So, plus, meron pa siya, meron siyang additional 1.58 billion last November 22, 2023. Ayan, nag-execute na siya. Tugs undertake 10-year Ilocos Norte River Dredging Project. Dapat pa utang na lang yun, no? Hindi donate. Kasi hindi maganda talaga pakinggan eh. SMPH, 9-month net incomes plus 37%. DMCI Mining subsidiary Berong Nickel will spend another 50 million to finish rehabilitating its nickel project. CPG, partnership with French company Accor. SPNC, ayan. So Binance, losses, 956 million in outflows after CEO CZZ exit investor withdraw approximately 956 million. So yun nga po yung parang nag-plead siya ng guilty, di ba, doon sa mga money laundering yata yun na pinag-uusapan. So allegedly yan. Kasi hindi pa naman na-serve yung penalty sa kanya. Okay? So DMC, yan na po yung usapan natin kanina. Higher approved TESA investments reach 147%.
Tapos share buyback si Robinsons at saka si Mrs. G. Okay, so kakapon to yung mga investors sa net buy. Enhance its Maring M's program as comprehensive support for sari-sari store. Ayan. So meron siyang project. AC unit to manage FEU and RMF hospital. Tapos yung galaw ng mga IPOs natin. Tapos yung alert nitong si COL Financial. Wala akong masyadong post na news for today. November 27, Monday po is observance ng Bonifacio Day po natin. Ayan. So check na lang po yan. Wala, long holidays tayo. So ito yung article ni ano. So maganda basahin to. SPNEC gives away 2.13 billion shares for free. Free talaga siya. Donated in October to entity chaired Levis's mother. Ayan. So totoo po yung ano, yung balita na yan. SPNC still wants FOO and then discussing private placements. Para sa akin parang red flag yun na yung ginawa nila na yun. Ayan. So anyway, sila na pong bahala doon. So tayo is spectator lang naman dito sa retail. So nandiyan naman yung ano, si SEC saka si PSE para mag-regulate kung okay lang ba yung nangyari sa kanya or hindi. Which is parang okay naman kasi pinayagan naman siya, di ba? Okay? So, ayan guys. So yung mga gustong sumali sa trading group natin, so yung mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing, sali ka na lang po dito sa Patreon channel po natin. Okay? So refresh natin to para hindi siya mag-close. Okay, so maganda yung close natin. Second half na siya bumawi, no? So nag-up siya is 0.37%, pero net sell. Okay lang kasi 1 billion naman yung pumasok nung Wednesday. 6,269. And then nag-up tayo 0.37. Pero mababa yung traded value, 2.68 billion siya. So property nga yung umakyat. SMPH 1.7, ICT, Ali 1.01. So yung mga properties ang nanguna. At saka dito sa losers is si Monde. Maliit lang naman yung mga loss nila. 1.53% loss. CNPF is negative 1.3%. 45% foreign participation. 55% local participation naman. So dito sa winners natin, si Apollo, pumitik ng isang guhit si Apollo kasi nagap siya ng 6%. Primex 4.51, MRC 3.45, Manila Water, maganda yung chart 3.44, tsaka si Plus 3.3%, Aslag 2.54, ANI, ayan, nag-post 1.89% at saka si PLC is 1.69%. So dito sa losers is si PHR minus 6%. Ang daming trap ngayon dito sa small caps. All HC minus 4%. Fruit, ano kayong problema na ito? Minus 3.77%. And then si East-West natin is nag-drop siya 2.33%. Ayan. So matotal is balance lang naman siya, no? Yung galawan dito sa mga blue chips natin. Yun nga lang may mga stocks na medyo nahulog yung kanilang mga price action naman. Ayan. So tingin tayo dito sa galawan ng market. Ayun, gumaganda yung si PSE natin. So unti-unti umakyat yung stocks natin. Pero pag patuloy naman na umakyat to, magsusunod din yung ibang mga stocks natin. Ayun, no? So medyo obvious na yung kanyang breakout dito sa trend natin. And then immediately by Tuesday, try nating basagin yung MA100. So maganda makita mag-breakout ulit dito sa MA100. Parang merong momentum si PSE, merong momentum yung kanyang RSI. Plus okay din yung itsura ng ating MACD formation. So most likely baka tuloy-tuloy naman siya, no? So makaabot din tayo sa 6.4 by December o baka end of December. And then hopefully by January is abot ulit tayo dito sa, sabihin natin, 6,700. Ayan. So overall picture is ascending triangle po si PSE natin. Ayan. So tingin tayo dito sa global market. Ayan. Meron na. Holiday sila kapon eh. Nasdaq futures negative 0.12. Dow futures 0.21 and then si S&P 0.05. So mukhang berde mamaya dito sa US market. Sa European markets is ganun din. Mukhang berde. Dito sa Asian markets, mix tayo. Ayan. Pero parang mas nag-drop siya kasi mga 0.04, 0.08, mababa siya tapos may mga malakas yung drop dito. Ayan. So majority is pullback dito sa Asian markets naman natin. So dito naman sa crypto, malakas si So hindi kaya trap to si crypto natin. So nag-up siya ngayon, umabot nga siya kanina 38K.
So bumalik si Bitcoin, 37.8. Ethereum 2,000, si BNB lang hindi sumabay, 234. Then the rest is verde din po dito sa mga cryptos naman natin. Okay? So parang short squeeze yung nangyari sa kanya kasi marami nag-expect babagsak yung crypto during that time kasi di ba may mga kaso-kaso na na usapan. Yan, tingnan natin kung ano mangyari over the weekends naman natin. Okay? So refresh ko ulit to para hindi tayo mag-close and then bisitahin na lang natin ng konti yung trending stocks. Nahin natin si dito. So, lagi nagtitrending si dito, no? Marami nakapantay. Kay dito natin. So, nagkaroon siya ng bottom. Okay, bottom na siguro yan. So, ngayon, okay. So, ito yung range natin ngayon sa kanya. Meron siya malaking range dito. Ayan, oh. So, ito yung titignan natin by next week kung makabalik siya dito sa 2.8. Mali mo, bounce siya ng konti. Pero hindi pa rin natin makita, wala pa rin siyang catalyst naman na bago, di ba? So hopefully, nangyayari sa kanya is technical bounce. So meron siyang konting good sign dito sa RSI Plus. Nagte-try din na mag-recover yung yung ating MACD formation naman sa kanya. Wala lang siyang volume, no? Mahina lang yung volume ni dito natin. So anyway, at least nag-stop na yung di ba? So laki din ng drop niya bago siya nagkaroon ng bounce. Umabot din siya ng 40%. So, ang laki ng binigay, ang laki din ng kabig niya, di ba? So, umakyat siya last time is halos 60 o 70% kung sasama mo tong sa 3.86 naman natin. Ayan. So, based dito sa price action ni dito, so nag-up nga po siya ng 1.27%, pero meron siyang 1.3 million na net foreign sell. Asia Sec Campos, ang buyer, Mercantile Campos, yung ating pinaka-main seller. Ganyan na lang muna yung chart natin sa kanya. Mali mo, bumalik siya ulit dito sa 2.8. Pero marami, syempre marami siyang dadaanan na resistances naman natin. Next, si Converge, negative 0.12 lang siya. So siguro ang worry pa rin ng karamihan dito, ang baba kasi ng price. Plus, yun nga, meron tayong malakas na net foreign sell sa kanya. Ayan. So, tingnan natin. Malay mo, nag-double bottom na siya o triple bottom dito sa 8 pesos kasi umabot siya dito sa below 8 pesos last time naman. Pero hindi pa malinaw kung mag-start na siya na mag-recover kasi nandito pa lang naman siya dito sa bandang bottom area natin. So next week na natin makikita ko anong gustong gawin nitong si Converge. Kaya nga lang kasi ang worry natin dito kay Converge, di ba? Wala pang bumabalik ulit na foreigners sa kanya. So nag-drop siya negative 12%. Ayan, ang laki 10.8 million net foreign sell. Ayan, UBS Asia Sec, ang buyer, UBS Salisbury yung ating pinaka-main seller naman. Okay? Next, SPNEC. So yun na po, yung pinag-usapan natin. Siyempre, masyadong controversial yung kanyang donation. Sabi ko nga, hindi ko rin mag-gets bakit pinayagan ng Securities and Exchange Commission mag-donate hindi pa nga siya kumikita, di ba? So anyway, company naman niya. So yun nga lang kasi affected yung public. So wala bang protection yung minority shareholders natin, di ba? Kasi kung magbukas to during sa opening, syempre not so good yung sentiment sa kanya in the short term, di ba? So hindi natin alam kung ano epekto sa kanya pinaka price action. So tanggalin ko to kasi hindi pa naman mag-open si SPNC po. Okay? So yun lang yung kwento natin sa kanya. Next, si Ali, yung dalawang maganda na Ayala stocks. Okay. So nagta-try na yung shape ni Ali naman. So currently nasa resistance pa rin naman siya, pero nagta-try na siya magkaroon ng breakout, especially medyo may pasundot-sundot na net foreign buy. So ayan ascending triangle formation tayo. Ayan. So pag medyo nakawala tayo diyan, so abang-abang tayo dito sa previous peak niya sa around 32.8 o 33, sabihin mo na kung medyo mag-breakout siya dito sa current na niya. So parang may contraction yung yung niya, yung price action. So kung wala naman siya negative news, hopefully by next week is matuloy na yung breakout nitong si Ayala natin. So based sa price action, nag-up siya ngayon ng 1%, 1.01. Pero ito yung maganda sa kanya, meron siyang 45.8 million net foreign buy. Tapos sumimili si JP Morgan. Ayan, so okay yan. Meron tayong malaking backer para dito kay Ali. So another Ayala stocks, AC. So maganda rin po yung galaw. Ayan, So
Malit lang yung mga galaw niya, pero araw-araw naman naiipon, di ba? So ito yung breakout area natin last time. Then papunta tayo dito sa 670. Okay, 670 siguro, no? Para psychological resistance. So on the way naman siya kasi breakout na nga po yung mga candles natin, no. Ayan. So abang-abang na lang sa mga merong hawak sa kanya. Mukhang maganda naman. Yung price action is RSI okay. Yung MACD is okay din siya plus sinusundot talaga siya ng tinutulak. Kasi meron siyang 62 million na net foreign buying. Ayun, oh, JP Morgan yung So, namimili si JP Morgan ng Ayala stocks. Yung ibang Ayala stocks, yun lang, hindi natin makita. 0.69% up for today's trading. May tagatulak tayo kay Ayala. Ayan, next. And then lastly, itong si Fruit. Hindi ko makita kung bakit siya nagda-drop, pero inumpisahan na itong malaking drop na to, wala naman tayo nabasang news sa kanya. So, tingnan natin kung shakeout ba. Pero kung shakeout, ang lakas naman ng shakeout kasi nag-drop na siya ng bumalik na siya dito sa bottom nag-drop na siya ng 17% and then balik sa SOPI itong si fruit natin. So lalaki ng niya, no? Ito pala yung mga trading range niya dati, oh. So meron talaga siyang ugali na ganoon. Ito may pa siya, may pa-shake out pa siya dito bago siya umakyat. So anyway, actually not so good yung yung current price action natin kasi parang teardrop yung yung galawan niya. So wala naman tayong negative news. Nag-aalisan lang yung mga traders natin. So lalabas na lang yan siguro pag medyo malalim na yung galaw niya. Minus 3.77%, 306K net foreign buy. Abacus call ang buyer and then Caulfield stock yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So yun lang muna yung galawan ng ating market for today. So wala pa rin tayong explosive na nakikita ng mga stocks. Pero good sign naman kahit papaano si PSE. So meron naman siyang good sign na pinapakita. Medyo mabagal nga lang yung galaw ng mga stocks. Pero okay naman, di ba? Pakonti-konti umakyat yung mga blue chips natin. Okay? So tingnan na lang natin kung kailan mag-shift yung direction papunta sa mga small caps na stocks naman natin. Ayan. So yun lang muna yung ating review as of today. Tuesday na po yung resume ng trading natin. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating collaborator na YouTube channel. Join ka lang sa group guys, open yan. Tapos yung crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga sunod guys sa trading investing sa Philippine market. Sali lang po kayo dito. So yun lang, maraming salamat. Happy weekends po.